Good morning. Ngayon gawa tayo ng sample sa division ng polynomial. Okay, para hindi tayo malito. Sample muna. Nasaan ba yung pen natin? Yun. So, halimbawa, x to the fifth plus 3x to the fourth plus 2x cubed minus 3x squared plus 5x plus 1 divided by x minus 1. So we need to solve for the quotient, remainder kung meron. Now to do that, ito muna tayo, yung x minus 1. The divisor will be equated to 0 and solve for x. So x now here is equal to positive 1. So positive 1 na siya. Ngayon naman, check natin yung tinatawag na degree. Yung degree natin, yung n is equal to 5. So, magpa plus 1 ka, n plus 1, kalabas na 5 plus 1. So, sagot natin dyan ay 6. So, n plus 1 is equal to 6. So, check mo kung ang number of terms ay 6. So, meron tayong ilang terms ba yan? Paano nyo ba malalaman kung ilan yung terms? So, bilogan nyo. So, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kompleto yung number of terms. So, kung pag kompleto yung number of terms, ang gagawin mo naman susunod, yung mga coefficient nila. Yan. Ito. Kasama yung tinatawag na constant. Anong gagawin natin sa kanila? Susulat lang muna natin. So, meron kang 1, positive 3, positive 2, negative 3, positive 5, positive 1. So, yan, nasulat na natin mga coefficient. Then, yung nakuha natin sa divisor, sulat natin dito. Positive 1. Okay. Then, start na tayo ng tinatawag na synthetic division. Ang gagawin muna natin, yung first number to be dropped, positive 1. Then, eto, mumultiply natin doon sa positive 1 na nasa corner. So, ang resulta lang yung positive 1. Then, lagi po tayong add. Kaya po siya tinawag na synthetic division. Lahat ng mga ginagawa natin ay opposite ng usual division na ginagawa. Sa usual division, nagma-minus tayo. Dito, magpa-plus tayo. So, add. Magkakaroon tayo ng 4. Multiply ulit. Pa-criss-cross lang yan. So, magkakaroon ka ng positive 4. Add ulit. Positive 6. Multiply. Positive 6. Add negative 3 to positive 6. Magkakaroon ka ng positive 3. Multiply positive 3 to positive 1, you will have positive 3. Add sa positive 5 tsaka positive 3, magkakaroon ka ng positive 8. Multiply ulit sa positive 1 si positive 8, magkakaroon ka ng positive 8. Yan.
Then, add natin itong last. Ang resulta niyan, positive 9. Ngayon, ano bang gagawin natin susunod ngayon dyan? Simple lang. Tandaan nyo yung arrangement, no? Yung arrangement na, yung dulo, tinatawag nating remainder. Tapos, constant. X squared. X cubed. Tapos, x to the fourth. Ganyan lagi yan. Remainder. Constant. X squared. X cubed, x to the fourth. So, ulitin natin ha. Remainder, constant, x squared, x cubed, x to the fourth. So, anong bang mangyayari dyan? Ibig sabihin, ang remainder mo, lalabas na ang remainder r is equal to 9. Tapos constant mo 8. So positive 8. Tapos si x mo 3x. Tapos si x squared mo, isama nyo na lagi yung sign para hindi kayo malito. Si x squared mo ay positive 6x squared. Si x cubed naman ay positive 4x cube. Tapos si x to the fourth ay x to the fourth. Yan. So lumalabas, ito yung quotient mo o q of x. Yan. So ganyan lang siya kasimple. Okay. Bye-bye.